Magandang araw mga sangkay! Welcome back po sa aking channel. For today's video ay share ko sa inyo itong paggawa ko ng Mongo Donut. Pero bago tayo magsimula ay pakilike at share muna ng ating video at pakisubscribe na rin po ng aking channel kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe. So bali sa ating Mongo Donut mga sangkay, meron tayong dalawang gagamitin na pulbos para sa ating donut. So bali kayo na lamang po pipili kung ano ang gusto nyong gawing pulbos dito sa ating donut. So ayan, bali simulan na po natin ang ating paggawa ng donut. So bali una nating step mga sangkay is gagawa tayo ng masa ng ating donut. So meron lamang tayong asukal, asin, powder milk, maglagay tayo ng vanilya. So andyan na po sa screen lahat ng ating ingredients, pati ang mga sukat. Isulat nyo na lamang po para po hindi nyo makalimutan. At kung hindi nyo mapansin ang ating ingredients dito sa ating screen, ay puntahan nyo na lamang po sa ating description dahil lalagay ko na lamang po doon. Bali convert na lang natin sa cups at tablespoon para kung sakaling konti lamang ang inyong gagawin ay makakagawa po kayo sa inyong bahay. So ayan, bali tinunaw muna natin yung ating asukal at saka yung asin bago natin ilagay yung ating susunod na ingredients. Pala mga sangkay, paalala ko lang po sa inyo kung sakaling kayo ay magmamasa, gagawa ng tinapay, bago nyo po halu-haluin yung inyong mga ingredients ay double check nyo po muna kung sakto yung mga ingredients na inyong nilagay. Dahil dito po sa part na to ang pinaka-importante. Dito dapat po eksakto po, wala kayong nakalimutan na importanteng ingredients. Dahil po sayang po kung sakaling kayo ay magkakamali. So ayan, bali pag natunaw na natin yung asukal at saka yung asin, lagyan na natin yung ating harina. First class flour 1 kilo po at maglagay na rin tayo ng pampalsa or yeast. Bali gumamit ako dyan ng instant yeast. So ayan, bali itong ating masa nga pala is bubuuhin natin at gagamitan natin ng makina sa pagpapakinis. Sa mga nagtatanong pala sa ginagamit ko daw na lard, paano daw kung walang lard? Dahil marami nagtatanong ano daw pwede ang substitute. Pwede po kayong gumamit ng margarine bilang pampalit po sa ating lard. So ayun mga sangkay ha, comment lamang po kayo kung sakaling meron kayong hindi naintindihan sa aking video. Sasagutin ko po yan kapag akin kaagad na basa. So ayun, bali yung ating minamasa nga pala mga sangkay is kailangan malambot po yan para malambot din po yung kalalabasan ng ating tinapay. So, bali inuulit ko mga sangkay, itong ating masa is gagamitan natin ng makina. So bali ganyan lamang po kalambot yung aking masa kapag aking gagamitan ng makina. Pero kung sakaling wala kayong makina at gusto nyong magmano-mano dahil wala kayong makina, dapat po ay mas malambot pa po dyan ang inyong masa. Magdagdag lamang po kayo ng tubig. Panoorin nyo na lamang po yung mga video ko dahil meron na po akong mano-mano na paggawa ng tinapay. Bali ganun lamang po yung aking proseso ng pagpapakinis ng dough. So ayan, sa part na yung mga sangkay, gumamit tayo ng gloves. Ayan, pinakita ko sa inyo kung gaano nga ba pag gumamit kayo ng gloves, gaano nga ba tatagal nga ba yan. Ayan, kung mapapansin nyo, 1 kilo lamang yan pero butas kagad yung ating gloves. At ito na nga sa part na to, bali ginamitan natin ng makina para mas mabilis natin mapakinis itong ating gagawing donut. So ayan, bali kung sakaling kayo po ay gagawa ng tinapay at baguhan pa lamang po kayo, tapos gagamit kayo ng makina, ay mag-ingat po kayo. Sobrang ingat po dapat ang gagawin nyo dahil po napakahirap po pag naipit kayo ng makina na yan. So ayan, inuulit ko mga sangkay, lagi po kayong mag-iingat kapag kayo ay gagamit ng makina. At punta na tayo sa ating next step kung sakaling mapakinis na natin yung ating dough. Ayan na po, kung mapapansin nyo meron tayong pinahid sa ibabaw, yan po ay lard. So, bali, gumamit tayo ng lard sa ibabaw, nagpahid tayo para kung sakaling makat natin itong ating dough at kahit magpatong-patong yan ay hindi na po sila magdidikit-dikit. Ayan, bali, next step natin, ayan, bali dito ay kakat na natin yung ating dough. Bawat timbang ng ating dough dito is 30 grams po. So ayan, bali, titimbang lang ko dyan ng isa at tatansyahin ko na lamang po yung laki ng ating bawat putol. So ayan, bali, hindi naman po natin pwedeng timbangin yan lahat dahil marami po yan, lalo-lalo na kung gagawa kayo ng maramihan, lalo na kung nasa 5 hanggang 6 na kilo, tapos ganyan lang kalalaki yung inyong putol, ay magtatagal po kayo kung sakaling lahat po yan ay titimbangin nyo. So yun mga sangkay, paki-like at share ang ating video kung sakaling inyo pong nagustuhan at paki-subscribe na rin po kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe bilang suporta na lamang po sa aking channel. So yun, balik kung mapapansin nyo, ganyan kalambot yung ating dough. Dahil dapat po kung gusto nyo malambot ang inyong tinapay, dapat po sa dough pa lang, paggawa nyo pa lang ng dough is dapat ay malambot na siya. Ito pa lang ating Mongo Donut mga sangkay is pwede nyo po itong gawing pang negosyo kahit po nasa bahay lang kayo, kahit wala kayong oven or wala kayong makina, kayang-kaya nyo po makagawa nitong ating Mongo Donut. Kung gagawa naman po kayo ng pangmerienda lang at medyo marami sa inyo itong 1 kilo, ay hatiin nyo lamang po yung ating timpla na nandyan sa screen at sa ating description para kaunti lamang po ang inyong magawa. Dahil nakakonvert na rin po yan sa cups at tablespoon para kahit wala kayong grammars na timbangan ay
makakagawa po kayo gamit ang inyong cups at inyong tablespoon na panukat. So mga sangkay, sana ang video na ito ay makatulong lalo na sa mga baguhan or gustong matuto or nagpa-practice pa lamang sa paggawa ng tinapay. Sana po ay makatulong po ito sa inyo. Alam kong marami na po ang may alam gumawa ng ganitong tinapay, pero alam ko rin po na marami pang gustong matuto, kaya para sa inyo po ang video na ito. At ayan, kung sakaling nakat na natin lahat, ito yung ating Mongo filling. So ayan, balik itong paggawa ng ating Mongo filling nga pala mga sangkay is ilalagay ko na lamang po sa ating description ang link. So balik click nyo na lamang po yung link mga sangkay, mapupunta na po kayo direct sa ating video ng paggawa ng ating Mongo filling. Yung paggawa ng ating Mongo filling, sinasabi ko sa inyo mga sangkay, is napakadali lamang po. So bali, pasyalan nyo na lamang po yung aking video sa paggawa ng ating Mongo filling. So ayan, bali yung ating dough mga sangkay is lalaparan lang natin ng bahagya, medyo ninipisin natin at lalagyan natin ng palaman. So ganyan lamang po kasimple ang pagbabalot or pagpapalaman ng ating munggo dito sa ating dough, di ba? Ayan, kasimple lang mga sangkay, ganyan lamang po kadali ang paggawa ng ating Mongo donut. At kung ikaw ay naghahanap pa ng iba pang recipe about baking, ay pasyalan mo lang yung aking channel sangkay dahil marami na pong naka-upload na recipe about baking. Sigurado po akong makakatulong sa inyo yan. Kung sakaling kayo po ay magpa-practice gumawa ng tinapay or baguhan pa lamang po, wag po kayong magmamadali. Dahil para magawa nyo po ng maayos ang inyong gagawing tinapay at para maganda rin po ang kalalabasan ng inyong gawang tinapay. Kung gagawin nyo po itong pangnegosyo, ay wag nyo po palang kakalimutan ang mag-costing. So ayan, balik kapag nakapagpalaman na tayo, tusukan lang natin ng tinidor. At ayan, rest natin, parasahin lamang natin ng ilang minuto bago natin or ilang oras bago natin isa lang. Bali meron tayong 74 pieces na Mongo donut sa ating 1 kilo na harina. At ayun mga sangkay, after 1 hour and 10 minutes, ayan, malaki na yung ating donut. Bali isasalang na po natin itong ating Mongo donut. Inuulit ko, 1 hour and 10 minutes po nating pinalsa bago natin isa lang itong ating donut. So ayan, bali dapat dyan sa part ng mga sangkay is mainit po yung ating mantika bago natin lutuin itong ating Mongo donut. So ayan, bali pag hindi po yan mainit mga sangkay, ay sisipsip po ng mantika ang ating donut. Nga pala mga sangkay, sa part pala ng pagpapalaman nitong ating Mongo donut, dapat po ay maganda po yung pagkakabalot nyo. Dahil kapag niluto nyo po yan na bumuka po ang inyong donut na niluluto, ay maglalaglagan po ang inyong palaman. Baka po mawalan na ng palaman ang inyong Mongo donut kung sakaling bumuka lahat yan. Kaya dapat po sa pagpapalaman ng inyong Mongo donut is dapat maganda po yung pagkakabalot ng inyong palaman. So ayan, dyan sa part na mga sangkay is kabilaan lamang po, papupulahin lang natin itong ating donut bago natin alisin sa mantika. So ganyan lamang po kasimple yung pagluluto ng ating Mongo donut. Kung gagawin nyo po itong ating recipe mga sangkay, ay wag po kayo basta-basta magpa-fast forward para po masundan nyo ng tama kung paano ko po ginawa itong ating Mongo donut. Napakadali lamang po nito, maiksi lamang ang video. Tapusin nyo na lamang po ang panonood kung sakaling gusto nyo gawin itong ating recipe para po magawa nyo rin po ng maayos ang ating Mongo donut or itong ating video ng Mongo donut para masundan nyo po ng maayos kung paano ko ito ginawa. At ayun, naluto na natin itong ating Mongo donut. Bali, lalagyan na natin ng coating or powder itong ating Mongo donut. Meron akong dalawang panglagay sa babaw niya na pulbos mga sangkay. Bali, pipili na lamang po kayo kung ano sa tingin nyo ang gusto nyong ilagay na pang pulbos dito sa ating Mongo donut. So ayan, bali sa una na yan mga sangkay, ang puti is powder sugar po yan na may kasamang powder milk. 1:1 po mga sangkay. Kung sakaling maglalagay kayo ng 1 cup na powder milk, ay maglagay din kayo ng 1 cup na powder sugar. So ganyan lamang po yung ating unang pulbos. Yun nga lang sa ating costing yan is mas mahal po yan kumpara dito sa isa. So yan pa yung ating unang pang pulbos sa ating Mongo donut. At ito naman sa isa is nagpulbos lamang ako ng asukal. So ayan, bali napakasimple lang yan. Pero masarap din po yung mga sangkay. Nasa inyo na lamang po kung anong gusto nyong ilagay na pulbos sa inyong Mongo donut. So yun, sana makatulong sa inyong video na ito mga sangkay. At ito na yung ating finished product ng ating Mongo donut. Salamat po sa inyong panonood. Sana po ay makatulong sa inyo ang video na ito. Huwag pong kakalimutan mag-like at share ng ating video. At pakisubscribe na rin po ng aking channel kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe. Thank you for watching. See you on my next video. Salamat po sa suporta sa aking channel. Thank you so much. God bless po mga sangkay.